sila ang amang mahal, Anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magpo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay tinipon dahil tayo mahal ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ipagdasal natin ngayon ang mga kapatid, kababayan natin na naapektuhan ng kasalukuyang bagyo. Pagdasal natin ang kanilang kaligtasan at sa mga naapektuhan, sa mga nasalanta, ipagdasal natin ang pagmamalasakit din ng mga kapwa katulad natin. Sa mga ganitong pagkakataon, ang simbahan ng Quiapo ay isa ring agad sa mga tumutulong sa mga kapatid nating mga nangangailangan, nasalanta at naghihikahos sa panahon ng kalamidad. Bakit natin ito ginagawa? Hindi dahil likas lang sa tao ang makipagkapwa-tao. Bakit ganun na lamang tayo umuugnay sa ating kapwa? Bakit ang tingin natin sa isang taong walang malasakit, walang pakikipagkapwa-tao, ay ganun na lamang parang hindi siya tao, hindi siya normal? Bakit ganoon ang likas sa tao ang umugnay at tumulong, makipagkapwa-tao? Ngayong linggong ito, mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santissima Trinidad, ang banal na Santatlo. Naniniwala tayo na may isang Diyos, ngunit may tatlong persona, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng ating pinaniniwalaan bilang mga Katoliko-Kristiyano. Kaya nga, napansin ninyo tuwing tayo nagdarasal, ang una nating ginagawa sa pag-antanda ng krus
ay ating tinatawag, ating sinasabi ang ginagawa natin ay ginagawa natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero aminin natin ang pinakamahalaga na dapat paniwalaan, ang pinakamahirap. Hindi ko uubusin at kukulangin ng isang araw para ipaliwanag sa inyo papaano naging isa ang tatlo at isa. Papaano ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo pero nananatiling isa. Simple lang po ang sagot ko sa inyo. Bakit ganoon ang ating pinaniniwalaan? Sapagkat yon ang itinuro ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, narinig natin ang mga Hudyo, katulad nating mga Kristiyano, naniniwala sila isa ang Diyos. Kung mapapansin niyo po, sa maraming reliyon, ito ang paniniwala. Iba-iba siguro lang ang tawag, pero lahat tayo, mga Hudyo, mga Muslim, at iba pang mga may pinaniniwalaan, may isang Diyos. Ngunit ang kakaiba sa ating mga Kristiyano, na tayo naniniwala may isang Diyos, pero ito'y Ama, Anak, at Espiritu Santo. At gaya ng sabi ko nga, ito'y dahil ito ang ipinakilala sa atin ni Jesus Nazareno. Natatandaan ninyo, laging sinasabi ni Jesus Nazareno, ako at ang Ama ay iisa. Natandaan ninyo nung bininyagan si Jesus Nazareno ni San Juan Bautista, may tinig sa langit na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Sino nagsasalita? Yung tatay, yung Ama. At natatandaan ninyo nung katapusan ng muling pagkabuhay, anong sabi ni Jesus Nazareno? Isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo. Pinakilala ito sa atin ni Jesus Nazareno. At ito ang una nating ipagpasalamat. Dahil sa ganang atin, hindi natin maiisip na may Ama, Anak at Espiritu Santo. Siguro maiisip natin mayroon Diyos, may iisang Diyos. Pero para maisip na may tatlong persona, hindi ito dahil sa ating katalinuhan, kundi dahil ito'y sa pagpapahayag, pagpapakilala ng Diyos. At ito ang una nating ipagpasalamat. Ang Diyos natin nagpapakilala sa atin. Nagpapahayag sa atin. Ganun na lamang tayo kamahal ng Diyos. Di ba pag may nagpapakilala sa atin, ibig sabihin nun, pinapahalagahan tayo. Minsan di ba masungit tayo pag may hindi ka kilala? Ba't ako magpapakilala dyan? Lalo na kung tingin mo, mas mataas ka sa taong yun. Di ba minsan wala tayong imik? Hintayin natin siya ang magpakilala. Ang Diyos natin, hindi tayo inaantay. Siya ang nagpapakilala sa atin. Ito ang ginawa ni Jesus Nazareno. Siya ang nagpapahiwatig sa atin. Siya ang nangungusap sa atin. Kaya ka pinagsimba ngayon, bagamat masama ang panahon, may gustong sabihin sa iyo ang Diyos. Sapagkat likas sa Diyos ang magpakilala, magpahayag. At hindi lang yun. Hindi lang siya Diyos na nagpapakilala. Siya rin ay Diyos na nagbabahagi sa atin. Kaya nga tayo nilikha ng Diyos. Gusto niyang ibahagi sa atin ang kanyang buhay. Gusto niyang ibahagi sa atin ang kanyang pag-ibig. Gusto niyang ibahagi sa atin ang kanyang tahanan sa langit. Kaya nga't mga kapatid, ito yung lagi nating ipagpasalamat. Kaya tayo gustong ilayo sa kasalanan ng Diyos. Kaya tayo laging ginagabayan ng Diyos. Gusto niyang ibahagi sa atin ang kanyang pag-ibig. Hindi sapat sa Ama, Anak at Espiritu Santo ang sila lang ang nagmamahalan. Minsan tayo, di ba? O basta tayo masaya, wala tayong pakialam sa iba. Kaya nga sabi ko kanina,
Hindi makatao ang ganon. Yung wala kang pakialam, wala kang pakikisama, wala kang pakikiugnay. Sapagkat tayo nilikha ng Diyos, tayo'y katulad ng Diyos. Kaya ang isang taong mapag-isa, walang pakialam, kala nyo ba masaya yung taong yun? Sa loob-loob niya, alam niya, taliwas ito kung sino siya. Sapagkat likas sa atin ang umugnay dahil tayo'y kawangis ng Diyos. At ang Diyos nagbabahagi sa atin. Kaya ito rin yung ipagdasal natin. Kung papaano nagbabahagi sa atin ng Diyos, magbahagi din tayo sa isa't isa. Lalo na sa ganitong mga pagkakataon na susubok ang tunay na Kristiyano, ang tunay na Katoliko, ang tunay na deboto. Hindi siya sakim, hindi siya walang pakialam, hindi siya nag-iisa, nakikipag-isa siya katulad ng Diyos. Ang Diyos natin nagpapakilala, nagbabahagi, at sa huli, nagsusugo. Narinig natin, sabi ni Jesus sa Nazareno, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, kaya humayo kayo. Napansin niyo yung galaw? Ibinigay sa Kanya, ibinahagi niya, at isinusugo tayo. Gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Isinusugo tayong turuang sumunod ang lahat sa ipinag-uutos ng Diyos. Kaya nga dito sa dambana ni Jesus sa Nazareno, hindi lang tayo mga deboto, tayo'y mga disipulo. Ginagawa nating disipulo ang lahat ng tao. Tinutulungan natin ang lahat sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng deboto ka lang. Hindi pwedeng ikaw lang at ang Diyos ang malapit. Hindi pwedeng ikaw lang at ang Nazareno ang magkaugnay. Ang tunay na deboto, sumusunod sa sinabi ni Jesus sa Nazareno, humayo kayo, gawing alagad at disipulo ang iba. Gawin yung disipulo ang inyong mga anak. Gawin yung disipulo ang inyong kapitbahay. Gawin yung disipulo ang inyong mga katrabaho. Gawin nating disipulo ang ating mga kababayan. Hindi pwedeng tayo lang ang sumusunod sa Diyos. Bahala kayo kung kayo pupunta sa impyerno. Hindi pwede yun. Bahala kayo kung ayaw niyong sumunod sa Diyos. Hindi po pwede yun. Bahala ako tuwing piyesta at prosesyon. Hindi. May paki tayo at tinuturuan natin ng iba sumunod sa Diyos. Lalo na sa panahon ngayon, sinusubok ang ating bansa. Kapag may kalamidad, sinusubog ang ating pakikipagkapwa-tao. Sa mga pagkakataong mga maling turo ang gustong ibahagi sa atin, maging ng ating mga lingkod. Lalo na ngayon, pilit na isinasaksak sa atin ng diborsyo. Nung Biyernes, kung narinig nyo sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa Nazareno, malinaw na malinaw, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. At nakalulungkot, tayong mga nagsasabing alagad, mga deboto, mga lingkod ng pamahalaan, mga kinatawan, nagsasabing Kristiyano sila. Baka may nagsasabi pa dyan, deboto sila. Pero hindi sila sumusunod sa sinasabi ni Jesus sa Nazareno. Sila pa ang sumisira sa pag-aasawa. Sila ang sumisira sa pamilya. At sisirain ang buhay ng maraming mga bata sa pagdami ng paghihiwalay ng mga mag-asawa. At malinaw ang sinabi ni Jesus sa Nazareno, turuan natin sumunod ang lahat sa ipinag-uutos ko. Kaya't sa misang ito, ipinagdiwang natin ang Diyos, banal na Santatlo, nagmamahalan, nagkakaisa, tapat. Sabi nga,
hanggang sa katapusan ng sanlibutan, tayo rin sana bilang mga anak ng Diyos, ganitong pagmamahal ang ating ipahayag. Pagdasal natin ang ating bayan, pagdasal natin ang ating mga lingkod pamahalaan, naturingang mga kinatawan ng bayan, na sana dinggin din nila ang ating paniniwala, sapagkat tayo ang mas nakararami at ang tunay na deboto. Sabi ko nga kanina, pag sakuna, sinusubok ang ating kawanggawa. Sa panahon ng ating paniniwala ay binabaluktot, sinusubok ang ating paninindigan. Maninindigan ba tayo kay Jesus Nazareno sa kanyang itinuro? Ipapalaganap ba natin ang pagsunod ng lahat gaya ng sinabi niya sa Ebanghelyo ngayon? Kaya't ipagdasal natin ang pamilyang Pilipino, ang mag-asawang Pilipino, upang sa gayon ang pagmamahal ng banal na Santatlo ang siya ring manahan sa atin. Ang Diyos natin ay Diyos na nagpapakilala, nagbabahagi, at nagsusugo sa atin. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at ipinakilala niyo sa amin ang Diyos. Ang Ama, kayo po na anak, at ang Espiritu Santo. Ipinakilala niyo sa amin ang Diyos para lalo kaming makabahagi sa pag-ibig ng Diyos. Kaya't tulungan at turuan niyo po kaming matutong makibahagi din sa aming kapwa. Lalo na sa panahon ng sakuna at pangangailangan, matuto kaming makipagkapwa-tao gaya ng iyong pakikipagbahagi sa amin. Salamat din po at binigyan niyo kami ng pagsugo upang ipalaganap ang mabuting balita. Gawing disipulo ang lahat. Turuan ng lahat na sumunod sa inyo. Ipinagdadasal po namin ang aming bayan, lalo na ang mga nagsasabing kami iyong mga alagad at deboto, na matuto kaming sumunod sa inyo, sapagkat ang pagsunod sa inyo ang pinakamabuti at pinakamainam. Ipinagdadasal namin na patuloy na ipagtanggol ang pamilya, ang buhay mag-asawa, ang sumasalamin sa iyong wagas at tapat na pag-ibig. Pinagdadasal namin ang aming mga pinuno na sila'y maliwanagan upang malaman ng tama ang nararapat at mabuti sa nakararami. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po ang aming bayan. Liwanagan niyo po ang aming mga pinuno at lagi niyo po kaming gagabayan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.